Ito na ang latest ng Mixed Topics, mainit na showbiz ganap. Naging usap-usapan nga ang pagkumpiska ng mga luxury cars ng mag-asawang Sara Diskaya at Curly Diskaya noong Martes ng gabi, September 2. Sa isinagawang search operation ng mga operatiba ng BOC sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pasig City, nakita na ang 10 mamahaling sasakyan ni na Diskaya. Sa unang pagsisiyasat ng BOC sa Building Pamilya Diskaya ay dalawa lang sa 12 luxury cars na kabilang sa inihaing search warrant ang natagpuan. Sa pahayag ni BOC Chief of Staff Attorney Jack Casipit sa isang panayam, may nakita sila umanong 2 units ang Land Cruiser at Maserati Levante at yung iba hindi umano nahanap. Ang 12 luxury cars na kanilang nahanap ay wala umano sa record sa BOC. Kaya nila ito iniimbestigahan, pahayag ni Kasipit. Pero makalipas ang ilang oras, ibinalita nga ng ahensya na nakumpiska na nila ang 10 luxury cars na kanilang hinahanap. Sinabi naman ni Commissioner Ariel Nepomuceno, 7 sa mga nakumpiskang sasakyan ay kasalukuyan pa ring nasa compound ng St. Gerard Construction. Sinilyuhan na rin ng mga operatiba ng customs ang mga luxury cars at patuloy na babantayan ng kanilang mga operatiba kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Samantala, dinagsa ang Diskaya compound ng iba't ibang grupo na bumabatikos sa mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya dahil sa di umano'y pagkakasangkot nila sa multibilyong pisong flood control project scam. Kinalampag, pinagbabato at sinulatan ng mga militante at mga biktima umano ng baha ang compound ng pamilya Diskaya na anilay nagbulsa ng malaking pondo para sa flood control projects. Maging ang opisina ng DPWH na sentro ng investigasyon kaugnay sa issue binulabog ng mga kilos protesta. Nanawagan ang palasyo sa publiko na huminahon dahil sinusunod umano ang due process. Kaugnay niyan, nadagdagan pa ang mga luxury vehicle ng mga Diskaya na nasecure ng customs. Samantala, pagkatapos ng mga nangyari sa labas ng compound ng mga Diskaya, humingi naman sila ng proteksyon sa mga pulis laban sa mga nagproprotesta. Tiniyak naman ng pamilya Diskaya na mananagot sa batas ang may pakana ng protesta noong umaga ng Setyembre 4, kung saan binato ng putik at pinintahan ang bakod at gate ng kanilang compound sa Pasig City, ayon sa kanilang abogado na si Cornelio Samaniego III. Samantala, pinaalalahanan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga nagrarally sa labas ng compound ng St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa Barangay Bambang, Pasig City. Ito ang paalala ni Mayor Vico. Regarding the protest this morning at St. Gerard Construction Building, I understand that we are angry and frustrated, but let's not resort to violence or acts that could potentially lead to violence or injuries. Hindi naman yung mga corrupt ang masasaktan pag bumigay ang gate, hindi rin sila ang matatamaan ng bato. Nag-aalala ako para sa mga security guard, trabahador at rallyista mismo, pahayag ng alkalde. Don't feel hopeless. The momentum is on the right side now. Let us continue to fight for accountability, stronger institutions, and the rule of law. There are no shortcuts. Dagdag pa niya. Rest assured, we in the LGU will continue to do our part with investigation, case build-up, and even prosecution. Not just for the Diskaya companies, anything we can do to help. We have had initial exchanges of info and coordination with at least 5 national government agencies. Nararamdaman din namin na bumibilis ang kilos nila ngayon. Tuloy din ang mga criminal case at administrative action natin sa LGU concerns, gaya ng illegal building structures at business tax delinquencies, pagtatapos ni Mayor Vico. Inaasahan naman ng mga mamamayan na mapakulong dapat umano ang mga corrupt na contractors at mga politiko para mabigyan ng hustisya ang mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng kanilang buwis, lalo na ang mga apektado ng baha sa tuwing tag-ulan.